Kumusta mga pre? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mo kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa mundo ng sports. PBA Finals na naman mga pre! At tatalakayin ulit natin ang tapat ng SMB at TNT. Sa video ito ay ating pag-uusapan ang posibleng magiging resulta sa Game 6 nila. TNT at SMB, dalawang bigating grupo ng SMC at MVP. Nakalamang na ang TNT sa PBA Final Series sa 2022 PBA Philippine Cup matapos nilang talunin ang San Miguel Beermen sa Game 5 ng kanilang Best of 7 Finals affair. Hawak na ngayon ang defending champion ng 3-2 series lead at may pagkakataong makamit ang back-to-back All-Filipino titles kontra SMB na nais makamit ang kampyonato dahil halos lahat sa mga bago nilang kasamahan ay wala pa rin championship crown. Nanguna ang Williams duo ng TNT kung saan nagtapos si Mikey na may 23 points, 5 assists at 4 na rebounds habang ang veteranong si Kelly Williams ay nagpasabog ng nearly double-double figures na 21 points at 9 na rebounds. At sa video ito mga pre ay ating pag-uusapan ang posibleng magiging outcome ng game number 6. At sa tingin ko mga pre, tulad ng sinabi ko sa mga nagdaang mga game predictions natin, na gagawa talaga si Fajardo ng paraan para maka-score. At sigurado akong magtatali pa rin ito ng double figures sa larong ito. Hindi na kailangan pag-usapan pa ang statement na ito dahil kung individual skills at physical gift ang pag-uusapan ay talagang walang match-up si Junmar sa TNT. Nagtalaga lang naman si Junmar ng 20 points at 16 rebounds sa game number 5. Kahit napakatindi na ng depensa nila Kelly Williams, JP Eram at Dave Marcelo, ay talagang hindi mo makokontain ang isang Junmar Fajardo. Kaya sa tingin ko mga pre, wala na talagang magagawa ang TNT kay Fajardo kundi pahirapan siya kahit konti tulad na lang ng ginagawa na depensa ni Kelly Williams sa kanya. Napakaganda din ng offensive style ang ginagawa ni Kelly Williams sa Game 5 dahil pilit niyang ipinapakontest si Fajardo sa kanyang mga tira sa labas at sa loob. At dyan sa tingin ko mga pre, ay posibleng ma-burn out si Fajardo dahil sa liksi ng mga big men ng TNT at meron pa mga outside shooting. Kitang-kita naman natin na nahihirapan si Fajardo sa pag-close out ng mga tira sa labas ni Kelly Williams na kung saan gumawa ito ng 4 out of 6 sa 3-point area at in favor yan sa TNT. Sa kabilang banda naman mga pre, napakalaking kawalan ng isang Jason Castro sa TNT para sa laban nila sa Game 6. Natatandaan natin na naka-encounter si Castro ng isang injury sa kalagitnaan ng laro na kung saan ay naapakan niya ang paa ni Marshall Lassiter dahilan para magkaroon ito ng high sprained ankle injury at sa tingin ko, malabo siya makakalaro sa game number 6. Malaking kawalan ito dahil alam naman natin na napakagaling na floor general si Jason Castro lalong-lalo na sa mga crucial at dying moments ng laro. Kaya niyang i-maintain at i-compose ang kanyang mga kasamahan at maging focus ulit sa laro. At sa tingin ko, may kalamangan ng SMB dito mga pre. Sa SMB naman mga pre, ang sa tingin ko na dapat gawin nila para may tabla nila ang serye ay dapat mag-step up ang lahat, lalong-lalo na ang starters at mga gunners nila. Makikita natin na halos lahat ng scoring production ay na kay Junmar. At sa tingin ko, hindi ito magandang indikasyon para sa team. Dahil kung iisipin natin, napakadali ng laro para sa SMB kung puputok lang sana sila Marshall Lassiter na may 4 points lang sa game number 5, Simon Enciso na may 6 points, at CJ Perez na may 10 points lang sa previous game nila. At sinabi ko na sa last game prediction natin na kung hindi aabot o lalagpas ang SMB ng 100 points ay tiyak na talo sila sa TNT. Dahil kung titingnan natin, lahat ng talo nila sa series na ito ay below 100 points sila kumpara sa kanilang mga panalong laro na nagtatalaga sila ng 108 at 109 points. Dapat maging consistent sina CJ Perez, Marshall Lassiter, Chris Ross, Mo Tawutua at Vic Manuel sa kanilang laro para makuha nila ang game number 6. Sa TNT naman mga pre, ang dapat gawin nila para makuha ang championship win ngayong Game 6 ay mag-focus lang sa laro. Dapat nilang ulitin o mas paigihin pa ang depensa nila kay Fajardo at pa-contain ulit nila ang ibang players ng SMB. At kung malilimitahan nila ulit ang scoring production ng SMB sa below 100 points o below 50 points sa first half, ay magandang senyalis yan na gumagana ang kanilang depensa. Dapat ring ipagpatuloy ng mga big men ng TNT ang kanilang physical game against Junmar Fajardo. At yun lang mga pre. Sa tingin ba, makukuha ba ng TNT ang back-to-back championship crown? O ma-extend ba ng SMB ang series sa game number 7? Magkomento lamang sa ibaba at tatalakayin natin yan. Yun lang. Peace.